May mga situation po sa buhay natin na kung minsan may biglang kang maiisip na sabihin mo, it is para hubang a spark of the moment, parang ganon, di ba? O kaya meron kang nabasa tapos bigla kang may maiisip na ang sabihin mo sa sarili mo na i-relate mo kagad sa buhay mo. I was preparing mass po para sa misa ko kaninang umaga na 40 days mass po. Last night, nung buksan ko yung gospel, then I was reading the gospel in Kapampangan. Tingin my mass is in Kapampangan po. Kaya ako'y naratel sa mga words na ngayon dahil hindi ko po siya na-review. Ang ito po yung biglang pumasok sa isip ko na hindi pa ako nagdadasal. Typically po kasi I will read the gospel, then I will pray and asking for inspiration. Di pa ako nakapagdasal. Nasisimulan ko pa lang yung gospel. First line pa lang. Anyone who gives a cup of water to drink because you belong to Christ, amen, I say to you, will surely not lose his reward. Ang biglang pumasok sa akin is this word, be an inspiration and not a distraction. Di ba? Yung para bang, ang first line parang ng gospel is inviting us to do something good, to do something that is inspiring. Kaya po siguro sabi ng gospel sa atin, the remaining lines ng gospel natin, cut it off if it costs you to sin. It is better you have one eye, one feet, one hand to enter heaven rather than two and you fall into Gehenna where the fire doesn't quench. Para ubang sinasabi sa atin, it is better not to be complete. Instead, our life is complete with all what we have. The problem is, we are not inspirations. We are distractions. Parang imbes na malapit tayo, na ilalapit mo sila sa Diyos, sa kapwa, para bang nalalayo pa sila lalo. At ang pangalawa pong pumasok sa isipan ko, what does it mean to be an inspiration? Yung pong, itong mga cut it off. Meron po kasing isang book nung seminarista kami na yung po para bang kailangan mong basahin. Pero hindi naman siya required. Kailangan mo lang siyang basahin. Ang title po ng book is Bread Broken for Broken People. When we break the bread, it is given to broken people. Para bang ang sinasabi ng Panginoon, binibigay ko yung tinapay na ito dahil alam ko, ikaw ay broken. Ika'y may nararamdaman, may problema, may pagkakasala, kaya ko binibigay sa iyo para mabusog ka. Hindi ho ba meron isang text sa gospel na paulit-ulit? Ay, dumating ako hindi para sa mga taong banal, kundi para sa mga makasalanan. Nang sa ganun itong mga makasalanan ay lalong malapit sa Diyos. It is better to be broken. Kasi alam mo kapag broken ka, meron kang naging pagkakamali sa buhay. Kesa doon sa tingin mo sa sarili mo, you are whole, you are complete. Para bang wala kang nakikitang pagkakamali, wala kang nakikitang pagkakasala sa buhay mo, hindi ba? Pero kapag alam mo that you are broken, you feel you need somebody to guide you and to help you. At kapag yun na nararamdaman mo sa sarili mo, para bang naghahanap ka ng inspiration in life. And the best inspiration of our life is Jesus. Kaya nga po sabi niya in the last part of the gospel, be a salt. Be a salt. At alam naman natin ang salt is pampalasa po iyan. Preservative yan para sa atin. Sabi nga niya ano pang saysay ng asin kapag nawala na yung lasa, wala na siyang silbi. Para bang sinasabi, anong pang saysay ng buhay na kung hindi ka na, you are no longer a means of inspiration for other people, di para bang wala na lang. Kinainisan ka na lang. Binabaliwala ka na lang. Pero if your life is being inspiration to others, para bang you are being loved more the more. Kaminsan nga po nakakatawa, yung mga pagkukulang natin, they serve as inspiration sa iba. Buti pa si ganito. Nagkamali siya, nagkulang siya, nakatayo siyang mabuti. Baka kailangan tumayo ako uli. Makabangon na uli sa buhay ko. And I think, ito po yung paanyaya sa atin na mabuting balita ngayong araw na ito.
When the Lord says, cut it off, be a salt, anything you give in my name will be rewarded to you. It's an invitation for all of us. Let our life be an inspiration of God so that other people may have courage in their own brokenness. They may see the goodness of God and they may be able to recover from their brokenness. And at the same time, this brokenness may serve as a salt that gives taste to other people who are broken.